Part 14. Okay, we have a winner. Sabi ko na nga ba, talo kami. Bumuga ako ng hangin at malamlam na tumayo. Pero hindi pa ako nakakaayos ng tayo nang marinig ko ang sumunod na sinabi ng MC. Let's give applause to Montenegro couple. Napatitig ako sa mukha ng MC, saka nakalipat kay Thina na nakangiti at naka-thumbs up pa. Nagrigadan bigla ang puso ko at natulala. How in the earth did she know about my allergy? Sir, lapitan niyo na po si Mrs. Naghihintay po na lumapit kayo, bumungisngis yung babaeng MC. Damn it, alam niya nga, wala na sa sarili akong tumakbo at lumapit kay Thina at hindi na ako nagsalitang niyakap siya. Nanginginig ako dahil halo-halo na ang nararamdaman ko. I'm so happy and overwhelmed. Itong nanalo kami sa contest na it, patunay lang ito na marami palang alam si Thina. Akala ko, wala. Hoy, hindi ako. Damn, Thina, I said, almost cried. Akala ko, wala kang alam tungkol sakin. Akala ko, wala kang pakialam sakin, dahil wala kang alam tungkol sakin. Akala ko, naramdaman kong hinahagod niya ang likod ko. Akala mo lang yun, Dan. Let's just say na marami akong alam sa'yo na hindi mo alam. Narinig ko ang pagngisi niya. Humiwalay ako ng pagkakayakap at hinawakan ng marahan ang braso niya. Tiningnan ko siya gamit ang mapupungay kong mga mata. I don't care about the price, Thina. I can even bring you to all the places you want. Iyong malaman ko na marami kang alam tungkol sa kin, masaya na ko. Damn, ang saya-saya ko. Matapos ng contest na iyon ay natanggap din naming ang 2-way ticket patungong Barcelona. Ano man ang dahilan ni Thina kaya siya sumali roon ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay iyong oras at mga alaala na inilaan naming sa isa't isa. I've really enjoyed the contest. I've enjoyed it a lot because Thina was with me. Nang sumapit ang gabi ay nagtungo kami sa bonfire na inorganisa ng mga staff ng Alex. Lahat ng guests at mga bisita, may lahi man o wala ay nandito para masilayan, ang traditional bonfire nila na madalas nangyayari kada summer. Nakaupo kaming lahat sa buhangin at nakapalibot kami ng pabilog malayo sa bonfire. Lahat kami ay may kani-kanyang ginagawa. Lalo na ako na buong atensyon akong nakapokus sa asawa ko. Nakatagilid ako na nakatitig sa kanya habang siya naman ay pinapanood. Ang mga staff na abala sa pagsasaayos ng mga kahoy sa gitna namin. Thina, ano yun? Tanong niya, nanatili lang ang mga mata sa kanila. Paano mo nalaman ang allergy ko? Sa tanong kong iyon ay bigla siyang napabilang sakin. I love her eyes. Kahit na sa unang tingin ay para siyang saplada, dahil sa kilay niyang natural na nakataas. Kapag tinitigan mo naman siya ng mataman ay marami kang mababasa na emosyon sa kanya. Kita ko mula rito ang refleksyon ng sarili ko sa mga mata niya. Her eyes are expressive yet mysterious that it got me curious, and want to stare at her for long. I always feel that I'm lost every time I saw her. Tiningnan niya muna ako at nanahimik. Maya-maya ay bumitiw rin ang tingin sakin at tumitig na sa bonfire na ngayon ay nag-aapoy na. Noong college tayo, napansin ko noong nasa kantin tayo na tinabi mo, yung chicken sandwich na binigay sa'yo ng babaeng nagkaka-crush sa'yo, panimula niya. Bahagyang kumunot ang noo ko, talaga. Tumango siya, nakapirmi pa rin ang tingin niya sa harapan niya. Hinangin ng saglit ang kanyang buhok kaya inayos niya muna iyon bago ulit nagsalita. You're so thoughtful to the other girls, parati kang tumatanggap ng mga regalo sa mga babae mo. You don't usually refuse them kaya noong isang beses na nakita ko kayo na nandoon kayo sa kantin, nagkasabay tayo ng break ay nagulat ako nang binigay mo kay Ed yung chicken sandwich na gawa ng babaeng yun sa'yo. Napaisip tuloy ako ng malalim. Talaga, hindi ko talaga maalala. Naisip ko siguro, hindi mo lang trip kumain noon. Pero may isang pagkakataon pa noong naroon tayo sa bahay ni Nazerel para gumawa ng project sa business. Noong may fried chicken na niluto para sa itang lahat. Napansin ko na ikaw lang sa itang magkakagrupo ang hindi kumain. Kunwari ka lang na may kinain ka well in fact, wala naman talaga. Naisip ko na imposible na nagkataon na yon. Usually, kung ayaw mo sa isang pagkain, stick ka lang sa pagkaayaw mo sa pagkain na yon. But yours is different. Fried chicken and chicken sandwich. Weird talaga.
Actually, it's just a guess noong una. Pero noong naalala ko sa biology teacher ko na possible na magka-allergy sa chicken, naisip ko na baka nga, may allergy ka sa manok. You also prove it to me noong magkasama na tayo. Every time that you're preparing food for us, it's either na walang manok na kasama sa daily menu o hindi ka kumakain, she explained. Hindi ko mapigil ang ngumiti sa buong minuto na nagkukwento siya. You really are observant. Thina, lumangon ulit siya sakin. I could really see my reflection in her brown eyes. Ang sabi mo sakin, wala akong pakialam sa'yo, di ba? Tanong niya ulit, diretso ang mga mata sakin. Natigilan ako sa tanong niya, ibubuka ko and asa na ang bibig ko upang magsalita, ngunit mas pinili ko na lang, ang makinig sa mga susunod niyang sasabihin. Humugot siya ng malalim na hininga. Gaya ng sabi ko, Dan, hindi ako nangangako na matutugunan ko. Agad ang pagmamahal mo sakin o magiging mabuti akong asawa sa'yo. Alam ko na baka dumating ulit ang araw na masasaktan kita nang hindi ko napapansin. Pero gusto ko lang na malaman mo na gagawin ko ang lahat para makilala ka pa. Sana, mahintay mo pa ako kahit na matagal, Dan. Mahintay mo sana na matugunan ko rin ang pagmamahal mo sakin. Pagkatiwalaan mo lang ako at ibibigay ko sa iyo ang nararapat na atensyon at pagmamahal na gusto mo. Napanganga ako nang marinig ko ang lahat ng sinabi niya. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng mga mata ko. Jesus, Thina could only make me feel like this. Huwag kang mag-aalala, mahal ko. Kakapit ako sa sinabi mo. Mapunggay akong tumitig sa kanya. Tinukod ko ang isa kong braso sa buhangin at nilapit ang sarili ko sa kanya. Kita ko ang pagkabigla kay Thina. Kaya bago pa siya makagawa ng sunod na aksyon ay dinampyan ko na siya ng labi sa noo ko. Thank you for making this day a memorable one for us, Thina, masuyo kong sabi nang nilayo ko na ang mukha ko sa kanya. Hinaplos ko ang pisngi niya. I am not asking you to return my love for you, immediately or pushing you. All I ever wanted was for you to feel my love for you. Masaya na ako roon, masayang masaya. Ngumiti ako ng saglit pero nagseryoso pagkatapos. Basta, wag mo akong itulak palayo sa'yo o baliwalain mo o hilingin mo na mawala ako sa buhay mo. Dahil hindi ko yun kaya. Hindi ko magagawa sa'yo yun, Thina, madamdamin kong bulong. So, how is your vacation, kuya? Napakurap ako nang biglang magsalita si Dane sa harapan ko. Napansin ko ang white coat niya at white slacks, pero ang panloob ay black and white stripes at nakapang-ribbon pa na necktie. Nakapatong ang kanyang kamay at bahagyang nakayuko. Hindi ko mapigilan ang mapang-isi sa suot niya, imbes na sagutin ko siya ay yumuko ako at tinuon ko na lang, ang sarili ko sa mga nakalatag na mga papel at iniisa-isa iyong tingnan. Hey, aniya na winasiwas pa ang kamay sa harapan ko. I'm asking you, kuya, naiiritang niyang sinabi. Inanggatan ko na siya ng tingin. Nakaupo ako sa swivel chair kaharap, ang mga papeles na kailangan kong pirmahan para sa araw na ito. Dane, I'm on work. Hindi mo ba nakikita? Paliwanag ko. Inirapan niya ako. I know with that weird smiles of yours, kuya. I doubt if you two just cuddle. Agad ko siyang binato ng ballpen na nasa gilid ko. Stop thinking nonsense things, Dane. Umalis ka na nga, hindi ba, may shooting ka sa Laguna? He just gave me a bored look. Yeah, and I'm not excited. Ano na ngang nangyari sa inyo? Ang kulit ng isang ito, we just make up things, Dane, alright. Ah, make up things. Ngumisi siya ng nakakaloko. Not make out. Agad kong hinawakan ang ceramic na lagayan ng mga ballpen ko at ibabato ko na sa kanya, itinaas niya ang kamay niya bigla. Ano, guguluhin mo ba ako o aalis ka na? Maangas kong tanong. Humahalaklak ang walang hiya kong kapatid. Chill, alright. Nagtatanong lang ako, natatawa niyang sinabi. Inirapan ko siya, sa kanilapag ang ceramic na iyon. Napatingin kaming pareho nang pumasok ang secretary kong si Chris. Tumatangkad talaga siya sa suot niyang black blazer at itim na pencil cut. Sir, these are your schedules for this day, she started. I nodded as I'm giving her the way to speak. You will be having a meeting with CEO at around 10 a.m. and then you have to talk to Globe, regarding on the internet connection that we're experiencing, sir. Tumango-tango ako. Okay, set the schedule for Globe at 1 p.m.
Kindly inform also Will about this. We will be meeting there CSR. But, sir, she caught me with doubt. Sir Will is not here since last week. He's been absent for more than a week. Natigilan ako sa sinabi ni Chris. What? Why you didn't tell me earlier? Hindi mapaniwalaan kong tanong. Yumuko siya. I'm sorry, sir. Bumuga na lang ako ng hangin. Alright. Did he notify the company regarding on his vacation? Leave. Inangat niya agad ang tingin sakin. No, sir. Actually, we will down a memo regarding on his behavior. We will be serving him AWOL. Nag-isip muna ako bago muling nagsalita. No. Hold it. Consider that as his vacation leave. I'll talk to him as soon as he report back to work. Okay, sir. Tumango siya sa kanilisan ng kwarto ko. Napatingin ako kay Dean na hinahaplos ang kanyang baba. Looks like your best friend are doing some bad acts. And then you're going to tolerate him, kuya. I'll wait for his explanation, Dane. Kilala ko si Will. May problema iyon, tingin ko, paliwanag ko. Nagkibit-balikat siya. Whatever you say. Nga pala, alam mo ba ang i-discuss sa meeting mamaya? Pag-iiba ko ng tanong. Lumukot ang noo niya. Nakalimutan mo na, kuya. Hello, kuya, you're here now in DJM Manufacturing Corporation and you're not in Nasugbo anymore. So stop thinking about you, make-up, sessions with your wife, panunuya niya. Shut up. I got pissed. Ano nga, the new subsidiary of DJM in America, of course. Ano ka ba naman, kuya, nagbakasyon ka lang, nakalimutan mo na. Natulala ako sa sagot niya. Pero mas lalo akong natulala sa sumunod niyang sinabi. Don't forget, kuya, that you're going to fly in America after a month, paalala niya. Oo nga pala, hindi ko pa ito nasasabi kay Thina dahil ayokong ma-spoil ang bakasyon namin. Dapat lubos-lubusin ko na ang mga araw na magkasama kami ni Thina. Because I know that I'll miss her. I will be missing her to death once that I'll be leaving her for my work. Kahit na nakauwi na ako galing trabaho, nasa isipan ko pa rin ang meeting kanina kasama ang board of directors. 1 month can fly so fast. I'm going to miss Thina, badly for sure. Hindi rin naman ako makatanggi kay Dad dahil ako ang nag-propose noon. Marami na kaming kliyente sa Amerika na humihingi ng bundle ng mga produkto namin. Gusto ko rin talagang mapalawak ang negosyo namin dahil din sa demands. Ginawa ko rin ang proposal na iyon noong mga panahon na sira pa ang relasyon namin ni Thina. Naisip ko kasi na baka iyon pa ang maging dahilan para maisip kong makipagkalas na sa kanya. Dan, are you listening? Napatingin akong bigla kay Thina nakakatapos lang sa paglapag ng itim kong coat sa kama. Kumurap-kurap ako para makabalik sa huwisyo. Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko natuloy na malayan na kinakausap niya ako. I'm sorry. Ano nga ulit ang sinasabi mo, Thina? Tanong ko. Pinagpagpag niya muna ng panakanaka, ang coat ko, saka kinuha iyon at pinatong na sa likod ko sa may balikat. Pinadulas ko na sa butas ng mga long sleeves, ang mga kamay ko at inayos ang ibabaw pagkatapos. Nginitian niya ako ng tipid. Birthday ni Dad sa Sunday, mahinahon niyang pag-uulit. Natigilan ako saglit. Oo nga pala, nakalimutan ko na ang tungkol sa bagay na iyon. I smiled back at her. Sige, pupunta tayo. Hindi siya tumugon ng kahit na ano sa sinabi ko. Pinagmasdan niya ako ng maigi. May problema ba, Dan? Muli akong natigilan sa tanong niya. Umiling ako. Wala naman. Ba't mo natanong? Ang tahimik mo kasi kanina pa, naging komento niya. Natahimik ako ng bahagya pero nakabawi rin. Nginisihan ko siya at nagpamulsa. The reason why I've been quite a bit is because I'm staring at you, my wife. Natulala ako dahil ang ganda mo. Mas lalo kang gumaganda habang tumatagal. Tama naman. Nakaberdeng floral dress siya na hapit sa baywang niya. Wala man siyang make-up, hindi naman siya mukhang haggard. Sumimangot siya at umirap. Pero nahuli kong ang pamumulan ng kanyang pisngi. Ewan ko sa'yo. Bilasan mo na. Aalis na rin ako. Walang paabi niyang nilagpasan ako at umalis na sa kwarto ko. Ayaw mong maniwala, Thina. Totoo naman ang sinasabi ko, Sumapit din ang linggo. Tumungo kami ulit ni Thina sa Maravilla sa Gen. Trias. Noong pinaparke ko pa lang sa garahe,
Ang Montero ay bumungad na ang mga bisita ng kanyang dad na naglalakad pa ron at par ito. Pagbaba namin sa Montero ay marami ang bumati sa amin. Karamihan ay mga business partner ni dad. Thina, is that you? Lumingon kami pareho sa nagsalitang iyon. Isang babaeng nagsusuot ng kumikinang na violet dress ang nakita namin. Isang matamis na ngiti ang pinaskil ng asawa ko. Ninya, long time no see. Kumusta ka na? Lumapit naman yung babaeng nagngangalang Ninya at nakipagbeso kay Thina. Hindi ko pa kailanman nakikita ang babaeng ito. Okay lang, sagot nito. Actually, kada rating lang ng family ko from US. Grabe, till now, naninibago pa rin ako sa klima ng Pinas. It's been 10 years since I flew. Tumango si Athena. Oo nga, by the way, Ninya, sinulyapan ako ni A. Thina, this is Dan Paul Montenegro, my husband. Napansin ko ang paglukot ng noo ng Ninya. Hanggang sa unti-unti yung napalitan ng pagkabigla. What? Really? May asawa ka na? Kailan pa? And Dan Paul Montenegro, the one who owns a freaking big manufacturing company of electronics. Natawa si Thina sa sunod-sunod na tanong ni Ninya. Maging ako ay napangiti na. But I got more overwhelmed when Thina introduced me to her friend. It's the first time Thina introduced me to someone I don't know. And I'm happy. Oo, Ninya, siya nga, natatawang nasabi pa rin ni Thina. Naglahad na ako ng kamay sa kanya. Nice to meet you, Ninya, nakangiti kong sabi. Nagitlaman ay tinanggap niya ang kamay ko. Oh, hi, Mr. Montenegro. Tumango ako at sabay naming binitawan ang mga kamay namin. Dan na lang, miss. Oh, sige, Dan, nahihiya niyang sabi. But you know what? I never really thought that you, Thina, will end up with another guy. I mean, no offense meant, but since we're young, I concluded that it's you and Drew. Para akong biglang nabingi sa sinabi noong Ninya, yung ngiti ko kanina, biglang napawi sa isang iglap lang. Unti-unti kong naramdaman ang paglaganap ng muhi sa loob ko nang marinig ko ang pangalan na iyon, it's Drew again. Sa inis ko ay kinuyang ko ang kamay ko dala ng pagkagigil. Pero nang hina rin ako nang maramdaman ko ang mainit na palad ni Thina. Kumalma ako sa ginawa ng mahal kong asawa. Oh, I'm sorry. I didn't mean my words, really. Mukhang napansin noong Ninya ang biglang pananahimik namin. Umiling si Thina. Paano mo naman nasabi iyon, Ninya? We're just friends, she questioned her out. Nabasa kong mukhang nag-alinlangan na yung Ninya at natakot nang magsalita. Pero nang makita niya na nangangailangan ng sagot si Thina ay napalunok siya at nagsalitang muli. Well, lagi kasi kayong magkasama ni Drew. Parang nga kayong hindi magpahiwalay sa sobrang dikit niyo noon, So, I thought that you two guys have mutual understanding. Something like that. Tumango ulit si Thina. Maraming ang nagsasabi na parang kami ni Drew. Pero magkaibigan lang kami. At si Dan na ngayon ang asawa ko. Sige, Ninya, Dad is waiting for us. If you won't mind, we'll go. Oh sure, you can go now, nakangiwing sabi niya. Habang naglalakad kami patungo sa bahay nila ay panay ang sulyap sa akin ni Thina. Hindi ko na napapansin ang mga taong nakakasalumuha at nalalagpasan niya. Basa ko ang pag-alala sa mukha ng mahal kong asawa. Dan, mahina niyang tawag, hinahaplos ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya nang nakangiti. Pero alam kong hindi ko siya nakuha roon. Are you okay? Humugot ako ng malalim na hininga. I'm fine, Thina. I'm fine. Damn it, I should stop myself from getting jealous because of Drew. Mas lalo ko lang pinag-aalala si Thina. I have her and I should be contented with that. I have fears, alright. Pero kung patuloy lang akong magpapadalg sa takot kung ito ay wala akong mapapala. Ako lang din mismo ang maaring makasira sa aming dalawa. Hindi ko magagawang mahalin ng buo si Thina, kung patuloy lang akong hahagilapan ng takot at pangamba na baka iwan niya ako, mapunta siya sa Drew na iyon. I should learn how to trust my heart, and my all to her. I should really learn. Sa wakas ay nakarating din kami sa loob ng kanilang bahay. Sumalubong sa amin ang dad ni Thina na naka-green na coat at green na slacks. Nasa tabi nito si mom na naka-white dress at kapansin-pansin, ang mga suot niyang perlas sa tainga at leeg.
Gaya ng inaasahan, hindi talaga gusto ni Mom ang aura ko kapag nandito ako. Are we late, Dad? Tanong ni Tina matapos niyang yakapin si Dad. Umiling ang matanda. Hindi. You're just in time, mga anak. Aniya, nakangiti. Iyon kasi ang pangamba namin kanina pa. Traffic kasi sa kahabaan ng Ayala. Kaya naisip namin na baka hindi na rin kami makahabol sa celebration. Gabi na rin nang makarating na kami ng Happy birthday, Dad, bati ko. Ngumiti siya bilang sagot. Salamat. Tara na sa labas. Maraming nag-aantay na bisita. Nakisalamuha rin kami sa mga bisita ni Dad pagkatapos. Ang ilan sa mga iyon ay mga kababata pa ni Tina na galing sa iba't ibang lugar. Naalala ko pa noon na kapag birthday ni Dad, madalas lang ako sa loob ng bahay nila. Alam ko kasing ayaw ni Tina na makita ng ibang tao na nagpapaplastikan kami. Kaya, mas pinipili ko na lang na magpakabisi sa trabaho para lang matakasan ko ang mapanuring tanong ng mga taong nasa paligid namin. Mukhang ayos na kayo ngayon ni Tina, iyon ang nasabi ni Dad nang kausapin niya ako, para magkaroon kami ng sarili ng usapan. Nasa likod kami ng party sa garden nila. Dinig ko pa rin sa kinatatayuan namin, ang ingay ng musika galing sa malayo at ang ingay ng mga taong nagkakasiyahan. Nginitian ko siya ng tipid. She finally agreed, Dad, to fix our marriage. Pinapaunti-unti muna namin ang lahat. I don't want to spoil anything. Tumango-tango siya. Good. Kasi, kung katulad pa rin ito noong noon, babawiin ko na talaga siya sa'yo, Dan, banta niya. Natawa akong bigla. Maybe I can give you Tina. But that's before, Dad. 'Cause this time, I will never let anyone steal my precious thing from me. Seryoso na ang tono ng boses ko. Napansin ko ang pagngiti niya ng pasimple. Pero nagseryoso rin siya. Alagaan mo siya, Dan, Tina, biglang lumungkot ang mukha niya. Dahil hindi ko nagawang alagaan siya noong bata pa siya. Imbes na bigyan ko siya ng masayang alaala, binigyan ko siya ng sugat na hindi na maghihilom pa. Ako ang nagbigay ng buhay na dapat hindi pa niya nararanasan. Ako ang nagpasimulang magpadulot sa kanya ng sakit na dapat hindi pa niya nakukuha. Ako ang... Anong ibig niyong sabihin, Dad? Napalingon kaming bigla sa pamilyar na boses ng babae na nagsalita. At sa paglingon ko ay umusbong agad ang kaba at takot sa dibdib ko. Nandito si Tina. Narinig niya bang lahat? Tina, huwag kang makisalo rito, Dan. Hindi ikaw ang kausap ko. Madilim ang kanyang aura. She heard it. I know that she's heard it. Sinubukan kong lumapit sa kanya. Tina, iyong mga narinig mo. Shut up, Dan. Natahimik ako sa sigaw niya. Dama ko ang muhi sa boses niya. Tinignan niya si Dad ng diresto. Tell me, Dad, what is it that you want to say, ha? Kasi ako, matagal ko na itong pinagtataka, bakit ang dali para sa inyo na ipakasal ako sa taong hindi ko mahal? Bakit ang dali para sa inyo na ipakasal ako kay Dan, ha? Mahinahon niyang tanong, nanginginig. Tina, mahinang sabi ng matanda at akmang nilapitan si Tina, pero tinabig lang nito ang kamay ng matanda. I don't need your care, Dad, I need the answer. Anong ginawa mo sa amin ni Dan, ha? Puno ng galit niyang sabi, basag na ang boses. Damat,